Alin nga ba ang mas bagay sa PAF? Sa nakalipas na mga buwan, naging mainit ang usapan sa ating defense circles. Hindi na lang ito simpleng pangarap kundi isang seryosong usapin ng pambansang seguridad. Sa gitna ng modernization ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Horizon 3 phase, may dalawang pangalan na madalas nating makita sa mga headline at marinig sa mga usap-usapan, ang KF-21 Boramae ng South Korea at ang Eurofighter Typhoon na pambato naman ng Europe. Sinasabi ng ilan na ang KF-21 ang sagot sa ating pangangailangan dahil ito ay moderno at pasok sa ating strategic partnership sa Korea. Pero may mga nagsasabi naman na kung seryoso talaga tayo sa air superiority, bakit hindi natin kunin ang Eurofighter Typhoon na subok na sa labanan at may dalawang makina para sa mas matinding firepower? Sa videong ito, hindi lang natin titingnan ang specs. Hihimayin natin ang bawat anggulo, mula sa maintenance, technology transfer, hanggang sa kung ano ba talaga ang mas praktikal para sa bulsa ng mga Pilipino. Kaya naman, maupo ng maayos at pag-usapan natin ito ng malaliman. Simulan muna natin sa Fighting Hawk ng South Korea, ang KF-21 Boramae. Marami sa inyo ang excited dito dahil nakita natin ang track record ng Korea Aerospace Industries o KAI pagdating sa ating F-50PH. Alam natin na naging game changer ang F-50 sa Marawi at hanggang ngayon ay ito ang backbone ng ating Air Force. Ang KF-21 ay itinuturing na 4.5 generation fighter, pero ang disenyo nito ay sadyang ginawa para maging stealthy sa hinaharap. Kumbaga, ito ay isang stealth-ready jet. Sa kasalukuyang Block 1 version nito, wala pa itong internal weapons bay, pero ang RCS o radar cross-section nito ay mas mababa na kumpara sa karaniwang 4th-gen jets. Bakit ito gusto ng mga Pinoy? Simple lang, commonality. Dahil marami na tayong assets mula sa South Korea, hindi na tayo masyadong mahihirapan sa logistics. Ang mga system ng KAI ay pamilyar na sa ating mga piloto at technicians. Bukod pa riyan, kilala ang Korea sa pagiging bukas pagdating sa technology transfer. Ibig sabihin, hindi lang tayo bibili ng gamit, pwede rin tayong matuto kung paano ito alagaan o baka sa hinaharap ay makagawa rin tayo ng mga components dito sa Pilipinas sa ilalim ng ating SRDP program. Ngunit hindi lang sa logistics nagtatapos ang usapan sa KF-21. Dapat nating tingnan ang tinatawag na growth potential. Dahil ang Pilipinas ay nasa yugto pa lamang ng pagbuo ng isang modernong Air Force, ang Boramae ay nag-aalok ng isang hagdanan. Ang Block 1 ay nakatuon sa air-to-air combat, ngunit ang Block 2 ay magkakaroon na ng full air-to-ground capabilities. Ibig sabihin, habang tumatagal at lumalaki ang budget ng PAF, maaari nating i-upgrade ang ating mga units. Isang kritikal na aspeto rin ay ang weapon integration. Ang Korea ay nakikipagtulungan sa mga European manufacturers para sa kanilang mga missiles, gaya ng Meteor Long-Range Air-to-Air Missile. Nangangahulugan nito na kahit Korean ang platform, ang pangil nito ay world-class at kayang tapatan ang mga banta sa West Philippine Sea. Ang tanong na lang ay kung gaano kabilis ang produksyon nito para sa export market, dahil unahan ang mga bansa gaya ng Indonesia at Poland sa slot ng jet na ito. Ngayon, dako naman tayo sa kabilang panig ng mundo. Ang Eurofighter Typhoon ay produkto ng pagtutulungan ng Germany, UK, Italy, at Spain. Kung titingnan mo ang jet na ito, ramdam mo agad ang otoridad nito sa himpapawid. Ito ay isang twin-engine, multi-role fighter na kilala sa pagiging super maneuverable. Sa usaping air superiority, mahirap talunin ng Typhoon. Ang bilis nito ay umaabot sa Mach 2 at may kakayahan nitong mag-supercruise, ibig sabihin, kaya nitong lumipad ng supersonic nang hindi gumagamit ng afterburners. Malaking bagay ito sa pagtitipid ng fuel habang nagpapatrolya sa ating malawak na exclusive economic zone. Pero bakit ba ito biglang naging matunag sa PAF? Ito ay dahil sa alok ng Leonardo mula sa Italy. May mga balita na handa silang magbigay ng financing packages at suporta para mapabilis ang acquisition natin. Ang Eurofighter ay subok na sa NATO Standard Operations. Kung ito ang kukunin ng PAF, para tayong bumili ng isang high-end sports car na garantisadong hindi ka ipapahiya sa kahit anong karera. Dito pumapasok ang konsepto ng strategic deterrence. Ang Typhoon ay hindi lang basta eroplano, ito ay isang statement.
Sa laki ng pakpak nito at dami ng hardpoints para sa mga armas, kaya nitong magdala ng mas maraming karga kumpara sa karaniwang light o medium fighters. Sa usapin ng ating geopolitical situation, ang pagkakaroon ng isang heavy hitter na gaya ng Typhoon ay nagbibigay ng mensahe na ang PAF ay hindi na lang basta police force sa himpapawid, kundi isang tunay na combat-ready air force. Bukod dito, ang Eurofighter ay may kakayahan para sa electronic warfare na isa sa pinaka-advance sa mundo. Sa modernong gyera, hindi sapat na mabilis ka, dapat ay kaya mo ring bulagin ang radar ng kalaban. Ang DAS o Defensive Aid Subsystem ng Typhoon ay subok na sa pagprotekta sa piloto laban sa mga surface-to-air missiles. Ito ang teknolohiyang binabayaran natin ng mahal, ang kasiguruhan na ang ating mga piloto ay uuwing buhay mula sa bawat misyon. Dito na tayo sa mahalagang aspeto. Pag-usapan natin ang makina. Ang KF-21 ay gumagamit ng dalawang General Electric F414 engines, na katulad din ng ginagamit ng F/A-18 Super Hornet. Subok na ito at madaling hanapan ng pyesa. Ang Eurofighter naman ay gumagamit ng dalawang EJ-200 engines. Bagamat napakalakas, ang maintenance nito ay mas komplikado at mas mahal. Sa usaping sensors, pareho silang gumagamit ng AESA radar. Ang KF-21 ay may sariling gawang radar ng Korea, habang ang Eurofighter ay may Captor-E radar. Dito nagkakatalo sa maturity ng system. Ang Eurofighter ay dekada na ang karanasan, habang ang KF-21 ay bago pa lang at sumasailalim pa sa masusing testing. Pero ang pinakamalaking katanungan, ang presyo. Ang Eurofighter Typhoon ay kilala bilang isa sa pinakamahal na jets pagdating sa cost per flight hour. Kaya ba ng budget ng PAF na paliparin ito ng madalas para sa training at patrol? Sa kabilang banda, ang KF-21 ay idinisenyo para maging cost-effective. Mas mura ang operasyon nito sa pangmatagalan, na napakahalaga para sa isang bansa na may limitadong defense budget tulad natin. Huwag nating kalimutan ang usaping logistics. Ang pagbili ng jet ay simula pa lang. Ang tunay na laban ay kung paano ito mananatiling lumilipad sa loob ng 20 hanggang 30 taon. Ang South Korea ay malapit lang sa atin. Ang delivery ng pyesa at ang pagpapadala ng mga eksperto ay mas mabilis kumpara kung manggagaling pa ito sa Europe. Gayunpaman, ang Eurofighter ay may malawak na user base sa buong mundo. Maraming bansa ang gumagamit nito, kaya hindi mawawala ang suporta para sa platform na ito. Ang issue lang talaga ay ang gastos sa pagpapanatili ng ganitong klaseng heavyweight fighter. Huwag din nating kalimutan ang interoperability. Ang Eurofighter ay ang standard ng NATO. Kung magkakaroon tayo ng mga joint exercises kasama ang mga kaalyado gaya ng Estados Unidos o Australia, ang Typhoon ay madaling makakasync sa kanilang mga data links. Sa kabilang banda, ang KF-21 ay binuuin sa ilalim ng Western standards, kaya hindi rin ito pahuhuli. Ngunit ang tunay na elephant in the room ay ang operational readiness rate. Isang malaking hamon sa PAF ang pagpapanatili ng mga equipment. Mas mainam ba ang dalawang Typhoon na laging handang lumipad, o 6 na KF-21 na mas madaling gastusan? Ang kasaysayan natin sa maintenance ng mga segunda manong gamit ay dapat magsilbing aral. Sa pagkakataong ito na bago ang ating kukunin, kailangan nating tiyakin na ang pipiliin nating partner ay hindi tayo titigilan sa pagbibigay ng suporta, lalo na sa oras ng krisis kung saan bawat minuto ng paglipad ay mahalaga. Ano ang mas kailangan ng Pilipinas? Sa huli, kailangan nating balikan ang ating minimum credible defense posture. Hindi lang tayo naghahanap ng pinakamagandang jet, naghahanap tayo ng right fit. Kung ang hanap natin ay isang jet na makakasabay sa susunod na henerasyon ng teknolohiya at magbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng sariling defense industry, ang KF-21 ang dehadong panalo. Pero kung ang priority natin ay ang immediate air superiority, at ang kakayahan na mag-deter ng anumang banta gamit ang isang platform na kinatatakutan na sa buong mundo, hindi matatawaran ang Eurofighter Typhoon. Dapat nating tandaan na ang pagpili ng MRF o multi-role fighter ay hindi parang pagbili lang sa mall. Ito ay isang strategic decision na magdedetermina sa kaligtasan ng ating himpapawid sa mga susunod na dekada. Kayo, mga kapamalaya, ano sa tingin ninyo? Kung kayo ang tatanungin, handa na ba ang Pilipinas sa gastos at maintenance ng isang Eurofighter Typhoon para sa ating seguridad?
O mas kampante ba kayo sa KF-21 Boracay dahil sa ating magandang karanasan sa South Korea? E-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba dahil binabasa natin yan. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa modernization ng ating sandatahang lakas. Hanggang sa muli, ito ang PH Malaya. Para sa bansa, para sa kapayapaan.